goal natin dito kung noong bata tayo sa active income tayo naka-rely, ang goal natin 'pag tayo ay nag-retire, meron tayong passive income. Ibig sabihin pag-usapan natin ang about financial planning. Importante kasi talagang meron tayong plano at nililista natin 'to. And then i-check natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-achieve natin yung mga plano natin. Noong 2012 natutunan ko yung tinatawag na X-curve concept. Dito kaya tinawag na X kasi dalawang line yung dapat nating tandaan. Una is yung blue line, ito yung dapat nating pataasin. Ito yung ating money line or savings line. And may kalaban na line to. Mahirap mag-ipon kasi meron red line na tinatawag na responsibility line. And makikita natin dito sa side na to na ang taas ng responsibility natin pero halos wala tayong savings or maliit lang yung savings natin. Kasi sa time na 'to puwedeng marami tayong mga binabayaran, nagsisimula pa lang tayo ng pamilya natin at talagang maraming umaasa sa atin as a breadwinner. Kaya dito sa stage na 'to mahirap kasi unsecure tayo or hindi tayo talaga stable pa kasi active income dito tayo naka-rely. Kailangan kumita tayo, pumasok sa trabaho, magnegosyo, active talaga para tayo ay kumita. And mahirap kasi ang dami nating responsibility. Food, mga magbabayad pa tayo sa rent, and then clothing, education ng mga bata kung may anak ka na, and then syempre health. May binabayaran din tayong mga utang. So maraming gastos, maraming bills, pero isa lang yung source of income. Kaya madalas 'pag inuna ang bills at may utang pa, wala talaga naiipon. At may risk na tinatawag na what if we die too soon? Breadwinner tayo, maraming umaasa sa ating income, paano natin mapoprotektahan ang pamilya natin? Importante meron tayong life insurance kasi ito yung instant money na matatanggap ng ating pamilya kung sakaling may mangyari sa ating mga breadwinner. Instant, magkakaroon sila ng instant savings 'pag may nangyari sa atin. Kaya tinatawag din ng insurance na income replacement. And siyempre yung isang risk, what if we live too long? Ibig sabihin, mahaba ang buhay natin. Kapag nag-retire tayo, meron pa rin naman tayong gastos kasi ang gastos permanente yan. Kakain pa rin tayo, food, may needs pa rin tayo sa ating rent or magbabayad pa rin tayo ng ating maintenance sa ating bahay, clothing. Siyempre yung pinakamalaki dito yung health na expense natin and of course, ang goal natin maging debt-free na 'pag tayo ay nag-retire na. And to protect naman ourselves, siyempre, importante dahil may permanente tayong gastos, importante maging permanente rin yung income natin. Mangyayari 'to kung meron tayong big savings or investment na puwedeng magbigay sa atin ng passive income. Ang goal natin dito kung noong bata tayo sa active income tayo naka-rely, ang goal natin 'pag tayo ay nag-retire, meron tayong passive income. Ibig sabihin kahit wala ka ng trabaho, may income pa rin na pumapasok na panggastos natin. And of course, in between, habang tayo ay nag-iipon, puwedeng may mangyaring emergency, kaya kailangan natin ng emergency fund. At syempre, puwede tayong magkasakit, kaya kailangan din natin ng healthcare. Short-term healthcare and long-term healthcare. Kaya naman noong 2012, natutunan ko rin na meron palang tinatawag na complete na yung financial plan natin. If we die too soon, kailangan natin ng life insurance or instant money. And kapag naman if we live too long, kailangan natin ng investment at long-term healthcare. Kaya nga, meron tayong three major financial needs: investment, income protection or life insurance, at healthcare. At maganda rito, nasa Kaiser na yung tatlong major financial needs natin. Sa Kaiser, meron na tayong investment, healthcare, at life insurance. Itong Kaiser 3-in-1 investment, ito yung sinimulan ko noong 2012. After ko mag-attend na financial coaching dahil naintindihan ko yung X-curve concept, syempre ang tanong, saan ko pwedeng i-apply? Gusto kong mag-save, at the same time, naka-invest na rin yung pera ko. And ang maganda, nagustuhan ko, may long-term healthcare components din pala ito. Ang Kaiser ay 7 years to pay, 20 years maturity. Meaning, 7 years lang tayo magbabayad pero yung benefit natin,
20 years, naka-insured tayo for 20 years, may healthcare tayo for 20 years, at kung hindi nagagamit yung benefit, ito ay tumutubo with interest. So after 20 years, pwede na natin kunin yung fund natin, or kapag hindi pa, patuloy pa ring mag-grow yung pera natin at pwede natin gamitin sa ating retirement as long-term healthcare or as investment. Sino ba si Kaiser? Kaiser was founded on June 8, 2004. Sa Makati ang head office ng Kaiser at ang president and medical director nito ay si Dr. Leia Uy Yolo. At kung i-check natin ang legalities ng Kaiser, ito ay registered din sa Insurance Commission. At check natin to sa website na www.insurance.gov.ph. Ito ay isang HMO company. And check din natin na SEC registered ito. Pumunta lang tayo sa secexpress.ph. At ang accredited ng Kaiser, maraming ospital at kasama na dyan yung top hospitals kagaya ng St. Luke's sa Quezon City at BGC, Asian Hospital, Makati Medical Center at The Medical City. At may mga nag-claim na rin sa Kaiser kasi yung iba like OFW, namatay, na aksidente, makikita natin yan sa mga testimonials. Ang tanong, magkano ang Kaiser? Depende yan sa edad. So, ilang taon ka na? Kasi kung 10 to 40 years old ka, ang minimum plan nasa 2,647 per month. And kung 41 to 50 years old ka, nasa 3,529 per month lang ang minimum plan. And pwede pang humabol ang 51 to 60 years old kasi ang minimum plan natin nasa 4,412 per month. Pwede ka ring mag-annual, semi-annual, quarterly, or spot cash. Depende sa budget mo. And syempre, pwede ka rin sa mas mataas na plan. And para may idea ka, ang minimum plan natin, yung Plan K45,000 or Plan K45, ang maturity value nito nasa projection niya, 524,000. Or ito yung after 20 years, magkano na yung magiging fund natin kung hindi naman natin nagamit ang healthcare. And ang Plan K50 naman, nasa 583,000 ang projected fund after 20 years. Kung Plan K100, ito naman yung nasa 5,882 per month, nasa 1.1 million ang projected fund on maturity. Again, ang Kaiser, 7 years to pay, 7 years ka lang magbabayad, 20 years yung benefit mo, 20 years ang maturity, ibig sabihin after 20 years ka pwedeng mag-withdraw ng fund mo. At after 20 years, may option ka rin na hindi mo kunin ng fund mo para patuloy pa rin ang iyong investment at healthcare. Again, ang Kaiser ay tinatawag na 3-in-1 investment kasi dito, tatlo na yung meron ka, investment, healthcare, at life insurance. And noong 2023, kumuha uli ako ng pangalawa kong Kaiser kasi syempre magagamit natin to sa ating retirement at kapag nagkasakit naman tayo, magagamit natin as healthcare. Noong 2020, nag-claim din kami sa Kaiser dahil namatay yung brother ko noong 2019. So, ito naman yung death claim. Pwede natin yan i-claim sa Makati Head Office or kung may cheque tayo, ipa-deposit natin sa account natin or bank account. Yung husband ko, nag-claim na rin siya dahil nag-mature na rin yung una niyang Kaiser plan kasi tagdalawa na kaming Kaiser plan ng husband ko. And nitong January 15, 2025 lang siya nag-claim ng kanyang maturity sa Kaiser niya, yung Plan K100. And to know more about Kaiser, message mo lang ako sa Roan Celis Capistrano, Facebook account ko. And nandito rin ang messenger link ko. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Bawat Pilipino dapat maging handa sa mga oras na hindi natin inaasahan. Gaya ng biglaang pagkakasakit, dapat may pondo tayo na magagamit. Sa oras ng pangangailangan, dapat may magmamalasakit. At sa pagtanda, walang pangamba, dapat may mag-aalaga. Ganyan mag-alaga ang Kaiser. Yan ang dapat. Ako po si Cheryl Posim, Alagang Kaiser. Alaga ka, kapatid.